Okay, so share ko sa inyo to guys, no, yung ganitong issue guys sa ating GCash account ngayon. So meron naman tayo dito guys, phone device guys na na-fix natin guys yung issue guys ng GCash application. So ang issue guys ay detected or bootloader guys, no. So pang-anim na ito guys na phone device na na-fix natin ng issue guys ay detected siya ng custom ROM or unlock bootloader. So share ko din sa inyo guys yung mga ginagawa ko dito para gumana ang GCash application natin. So kapag nagkaganito ang inyong GCash application guys, ay possible na meron kayong binago sa inyong phone device. Kaya nadidetect tayo guys ng digital wallet natin. So madaming dahilan guys kung bakit tayo nadidetect guys ng GCash application. Okay? So katulad nga ng sinasabi dito guys sa GCash application natin na maaaring nag-custom ROM kayo or nag-unlock bootloader kayo sa inyong phone device. So kapag nag-custom ROM kayo guys sa inyong phone device ay meron kayong binago sa inyong phone device. Kaya nadidetect tayo guys ng digital wallet natin. So mamaya ko lang papaliwanag guys ang tungkol sa custom ROM or unlock bootloader at iba pang mga ginagawa natin guys sa ating phone device. So ngayon guys ay paano natin ma-fix ang ganitong issue sa ating GCash application. Okay? So simulan natin. So kahapon guys ay gumawa tayo guys ng video tutorial tungkol sa developer options at iba't ibang way guys, no, para ma-fix natin guys yung GCash application natin. Pero yung meron pa rin guys na iilan sa atin na nagfi-feedback na hindi gumagana at meron din guys na nagsasabi guys na gumana pero mas madami guys yung hindi gumana doon guys sa base guys sa aking nabasa guys, no. Kaya gumawa tayo guys ulit guys ng video tutorial. So halimbawa guys ay ganoon pa din, hindi talaga gumagana ang ating GCash application at meron pa ding lumalabas guys na issue sa ating digital wallet, ay pwede niyo ito guys subukan guys, no. So subukan niyo ito guys. Halimbawa guys kapag hindi pa rin gumana, pwede kayong magpa-share it guys sa mga kakilala niyo may GCash application guys, no, na gumagana sa kanila guys yung GCash application nila. Kung may makita kayo guys version na 5.89.0 version or 5.90.0 version, mas okay kasi sa mga phone device ko guys ay subok siya guys, no, na gumagana siya guys. Okay? At kung ayaw pa rin guys ay pwede kayong mag-download guys ng GCash application niyo guys sa built-in application store niyo guys, no, or sa mga app market niyo guys sa inyong phone device guys. Katulad ng App Store guys, no, para sa Oppo, Realme, GitApp para sa Xiaomi, V-App guys, V-App Store para sa Vivo, at Samsung guys, Samsung Store guys, no, para sa Samsung guys, at iba pang mga built-in application store sa inyong phone device guys. At take note guys, no, huwag kayo basta-basta guys mag-download guys ng GCash application nyo galing sa browser kasi meron medyo risky siya guys, no. Pwedeng ma-compromise ang inyong digital wallet guys. Okay? So ang gagawin natin ngayon guys ay papakita ko sa inyo guys, no. So ito guys ay na-fix natin guys yung issue guys ng phone device nito. So ito guys ay Vivo guys, no. Vivo, parang Vivo Y15 nito guys. So yung issue nito guys ay detected din siya guys ng custom ROM tsaka yung or ng unlock bootloader guys. So ang gagawin natin dito guys, papakita ko sa inyo guys, no, kung paano natin gagawin ito guys yung GCash application nito guys para gumana guys sa phone device nito guys. Yan. So una natin gawin, labas tayo. So meron na tayo dito guys GCash application guys, no. So ito guys yung GCash application na ito guys ay galing ito guys sa Play Store guys, no. Yan. So halimbawa guys, no, hindi talaga gumana guys yung developer option nyo doon guys sa phone settings nyo guys. So na-off na rin nyo guys yung OEM unlocking at ganun pa rin, na-off na rin nyo guys yung developer option. So hindi talaga guys gumana guys, no. So ang gagawin nyo guys kapag hindi pa rin gumana guys ay ang gagawin natin, yun install natin guys yung GCash application na ito guys, no. So uninstall natin guys yung application na ito. Yan. So confirm natin, uninstall natin. So galing kasi yan siya guys sa Play Store natin guys, no. So possible guys na yung GCash application na ito guys na uninstall natin guys ay updated na siya guys, no. Siguro guys yung version nito guys ay nasa 5.91.0 version guys, no. Kaya nadidetect siya guys ng digital wallet natin. So ang gagawin natin dito guys ay subukan natin guys mag-download dito guys sa V-App Store natin guys, no. So dahil nga Vivo ito guys, so magda-download tayo dito guys sa V-App Store ito guys, no. Yan. So ito guys yung application na ito guys ay built-in ito guys sa ating mga phone device guys, no. So lahat naman siguro guys na phone device guys ay merong ganitong mga app market guys, no, mga store guys. So dito guys pwede kayong makapag-download dito guys ng
mga application guys, no. So parang same lang naman ito guys ng Play Store guys, no. Yan. So ang gagawin natin, hindi tayo kukuha guys sa Play Store guys, no. So dito tayo kukuha guys sa V App Store guys, no. Dahil nga ito guys ay Vivo. So click tayo diyan. So ang gagawin natin, mag-search tayo. So try natin GCash. So ayan siya guys, no. So ito guys yung i-download natin guys. Yan. So click natin guys yung get. So antayin natin mag-download siya guys, no. So X na natin to. Yan. So antayin natin. So ang gagawin natin guys, no, ay dito tayo kukuha guys sa V App Store natin guys, no. Yan. So hindi tayo kukuha guys sa Play Store guys, no. So malamang guys ay hindi siya gagana guys, no. So parang meron pa siya kasing bug guys, no. Kaya ganun guys nangyari, na-detect guys yung phone device natin guys. So sana guys ay maayos guys ng GCash guys, no, yung kanilang application sa mga developer nila guys, no. Yan. So installing na siya guys. So antayin lang natin. So sana guys ay hindi siya ma-detect ito guys ng custom ROM guys, no, or ng unlock bootloader guys. So ayan siya. Okay na siya guys. Ay back tayo. So ngayon guys ay subukan natin. So GCash natin. So ito guys yung bagong na-download natin guys, no. Galing ito guys sa V App Store natin guys, no. Na-download natin guys. So hindi siya galing guys sa Play Store. So ngayon guys subukan natin. So off lang natin guys yung Wi-Fi natin. Tapos on. So airplane mode lang natin guys, no, para may bug guys yung connection natin. Ma-refresh guys yung connection natin guys. Ayan. So antayin lang natin. So ayan siya guys, no. Yan. So na-airplane mode na natin, na-refresh na natin guys yung internet connection natin. So ngayon guys ang gagawin natin, subukan natin. So dapat hindi siya lalabas guys, no. Click natin guys yung GCash application natin. So dapat hindi lalabas guys yung custom ROM guys, no, na detected siya or unlock bootloader guys. Yan. So ito guys ay galing sa V App Store guys, no. So okay. So dapat hindi siya lalabas guys while using the app. Guys. So click lang natin, allow natin. So allow natin. So dapat hindi siya ma-detect guys, no. Ayan. So kung makita nyo guys ay hindi siya na-detect guys, no, kasi nga hindi siya galing guys sa Play Store guys, no. So ngayon guys ang gagawin natin, tignan natin doon guys sa Play Store. Ayan. So search tayo GCash. Yan. So nakalagay dito guys, no, si details guys. So update available guys. So kapag meron ditong update guys, so wag lang niyo guys i-update guys, no. Possible kasi guys na mapapalitan guys yung version niya guys, no. So yung version guys ng GCash natin na ito guys ay ano ito siya guys, no. 5.90.0 guys. Yan. So balik tayo doon guys sa Play Store. So click natin guys yung GCash. So wag na niyo siya guys i-update guys, no. Update from Play Store guys. Yan. So sabi dito, the app installed on your device did not come from Google Play. So hindi natin ginawa guys, no. You can update the app from the original source or from Google Play. So update rin natin ito guys, no, kapag na-fix guys yung bug at error guys ng application na ito guys, no. Kapag na-fix guys ng developer guys ng application na ito guys, no. So pwede natin siyang i-update. So ngayon kasi guys ay hindi pa natin siya pwedeng i-update kasi nga nadidetect guys yung phone device natin guys ng custom ROM or unlock bootloader guys, no. Yan. So ngayon guys ay wag muna niyo siyang i-update guys, no, from Play Store guys. So hayaan na lang niyo guys. So ngayon guys ay pwede na kayo dito guys mag login guys ng GCash application niyo guys, no. Yan. So okay na yun siya guys. So pwede na kayo mag-ano diyan. Pwede na kayo mag-login guys ng GCash application niyo guys. Yan. So dahil nga guys, no, yung na-detect guys na GCash application ay custom ROM or unlock bootloader sa ating GCash application, ay ito yung ipapaliwanag natin kung bakit lumalabas ito guys sa ating GCash application. So custom ROM guys, no, or unlock bootloader guys. So itong dalawa na ito guys ay may connection sa isa't isa. So para makapag custom ROM kayo guys ng phone device ninyo ay kailangan yung i-unlock bootloader ang inyong phone device ninyo. Ito naman guys yung pag customize sa ating custom ROM sa ating phone device, na kung saan guys ay pwede tayo mag-install ng customized ROM sa ating phone device. So kapag customized ROM guys, ibig sabihin ay hindi na stock yung guys yung stock ROM natin guys, no, sa ating phone device guys, or yung firmware niya guys, yung gamit natin sa ating phone device. So ibang ROM na siya guys, or ibang firmware na siya guys, no. So tinatawag na customized ROM. So ibig sabihin meron tayong binago sa ating phone device, kaya nadidetect tayo guys ng digital wallet natin. At minsan naman guys ay bigla tayo nag-update ng security patch natin sa ating phone device, or nag-update tayo guys ng software update sa ating phone device. Kaya ang nangyayari ay minsan nadidetect din tayo guys ng
digital wallet natin na nag-iba guys yung custom ROM natin. Kaya ang gagawin ni digital wallet ay mag-alert sa inyo guys or sa inyong digital application guys na nag-custom ROM kayo guys sa phone device nyo guys. Okay? Pero yung ano naman guys, yung totoo naman guys ay hindi naman kayo nag-custom ROM guys sa inyong phone device. Nag-software update lang kayo guys dahil inoperan lang din kayo guys ng software update guys para sa phone device nyo guys para ma-enhance guys yung stability guys ng phone device nyo. Kaya yung digital wallet nyo guys ay nagtataka kaya nilagyan tayo guys ng note na nag-custom ROM tayo guys na hindi naman talaga guys no. Yan. So sa ating phone device kasi guys ay meron tayong ginagawa katulad ng pag-root ng ating phone device lalo na sa mga Android user. So usong-uso ito guys no sa mga rooted device ay nadidetect din siya guys na digital wallet natin. Yan. So ang rooted phone device kasi guys ay pasok rin yun siya guys custom ROM guys no. Ibig sabihin ay meron tayong binago sa ating phone device. At madalas naman guys ay ito ang ginagawa natin guys no sa ating phone device guys. Ito yung tinatawag natin guys na configure system behavior. Ito guys yung configure system behavior ay possible ito yung nagawa natin guys no. Kasi sa phone device natin guys ay meron tayong developer option guys no na kung saan ay pwede tayo mag-configure ng system natin sa ating phone device. So, ang nangyari guys ay nadidebug natin guys yung isang application or may nababago tayo guys sa ating phone device guys. Okay? So, ito kasi guys yung configure system guys, ito ay makita natin sa ating phone settings guys. So kapag alam mo yung guys yung developer option sa phone settings mo at alam mong gamitin ay pwede kayong mag-configure ng gusto ninyong system settings. So madaming settings ang pwede nyong mabago sa inyong phone device. Kaya nadidetect tayo guys ng digital wallet natin guys na application. Lalo na kapag meron tayong iniba sa ating developer options. So yung developer options kasi guys ay malalim guys na settings sa ating phone device guys no. Kaya kapag meron kayong binago sa settings, pwede kayong madetect guys ng digital wallet nyo guys. Katulad guys ng GCash application natin guys no. So madami pa tayong ginagawa guys no, sa ating phone device guys na kagustuhan natin gawin guys. So ito guys ay para din sa atin at sa GCash application natin para ma-secure ang ating GCash account. Okay? So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin guys no. Sa mga bago lang sa ating channel guys, so huwag natin kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.